Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay, kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng nanonood po sa atin sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Noong nakaraang linggo po, mabibigat ang mga akusasyon ang pinasabog ng ex-partner ni Buboy Villar laban sa kanya. Kabilang na ang mga paratang na nagkulang umano siya ng sustento sa kanilang dalawang anak at ang mga paratang ng panloloko at pananakit. Ngayong hapon po, maririnig natin ang kwento, ang bersyon ng kwento ni Buboy Villar. Buboy, maraming salamat. Welcome to the program. Buboy, maraming salamat po. Kumusta ka? Di ko po alam eh. Actually, to be honest po, medyo itong mga nakarang linggo, medyo mahirap po para po sa akin din. At para din po sa nanay ko, Ma, hello sa'yo, I love you, ingat ka dyan. Kinakaya, Tito Boy, at thank God po sa mga prayers pa din. Lagi ko pong pinagdadasal. Buboy, March 24, unang lumabas ang mga akusasyon ni Angeline sa article sa PEP. March 26, nag-post siya na may kasamang screenshots. March 27, nagpa-interview si Angeline kay Makagago sa kanyang YouTube channel. Yes po. Pero bago yan, March 20, ay your third child was baptized. Yes, March 21, it's my birthday. nagdiwang ka na ngayong kaarawan. Yes, po. March 22, sa iyong programang Your Honor, Yes po. you formally introduced your Yes, po. baby. Nakita namin doon si Isay. So in a span of 7 days, isang linggo, ang daming nangyari. Yes. Ang daming nasabi, ang daming akusasyon, napakaingay. Tanong, ano ba talaga ang problema, Buboy? Actually po, Tito Boy, nakapag-usap naman po kami. Naging okay naman din po kami. May mga oras pa nga po na bago po siya pumunta dito sa Pilipinas, sinabi ko na sa kanya na gusto ko makipag-meet, papakilala ko sa kanya si Isay. Tapos, nakapag-usap po kami na maayos. May mga sinabi po siya sa akin kung ano yung parang rules or ano dapat Kailan itong pag-uusap na ito? Isang buwan? Bago March 20? Dalawang linggo? Mga ganon? Basta't mga months po siguro. Months. Mga months na Hindi po. lamang isa? Opo, Okay. hindi lamang po isa. So, and that was your last conversation Opo. with Angeline? Opo. Mga ilang buwan ang nakaraan. Opo, Okay. opo. Sa inyong huling pag-uusap, ano ang inyong napagkasunduan? Sinabi ko po sa kanya kasi sabi ko na buntis si Isay. Kasi Okay. bakit ko po ginawa muna yung Tito Boy? Ginawa ko po yun para po ma-clarify ko rin po sa kanya na meron akong bagong pamilya ngayon. Pero hindi porket nangyayari po ito, Tito Boy or Angeline, kakalimutan ko yung mga anak ko. Kakalimutan ko po yung responsibilidad ko. Kaya ako ginawa to para mas malinaw sa'yo kung anong gusto ko, kung anong dapat kong gawin. Na hindi ko kakalimutan yung mga anak ko, gagawin ko pa rin yung mga responsibilidad para sa mga anak ko. Which is sinabi naman niya po na okay naman ako sa inyo. Okay naman, wala naman ako masabi dun sa magiging anak ninyo. Masabi ko lang na kung ano yung sustento na para sa anak ko, anak natin, gawin mo pa din. So tinuloy-tuloy ko po yun, Tito Boy. Okay. So doon nagtapos ang inyong pag-uusap. Yes po. Sa palagay mo, after that conversation you had a couple of months before, bakit biglang naging masalimuot? Naging, it became nasty. Oh, yun. Nakakalungkot, Tito Boy, of course. Pero, nangyari po ito kung bakit po siya siguro nagkaganito. Nagalit po siya. Dahil po sa, one time, may nilabas din po siya dun sa may screenshot niya rin po sa messages namin. Na ayaw niyang kinokontent ko daw po yung mga anak ko. Or ayaw niyang ipakita ko yung mga anak ko sa social media. Kasi sabi niya, pinagkakitaan ko daw po yung mga anak ko. Which is po, sinabi ko naman sa kanya na hindi. Hindi ko siya pinagkakitaan. Kasi matagal naman ang po, binablog ko po yung mga anak ko eh. Ano pa lang po, pandemic pa lang nga po eh. Ginagawa ko na po yun. Pero wala naman po siyang nasabi nun. Okay. So, simpleng tanong. Sabi mo nga hindi mo pinagkakakitaan. Kasi the other aspersion doon sa pagsabing, ba't mo binavlog ang ating mga anak?
sinabi pala niya sa'yo na pinagkakakitaan. At para daw, gumamo ka, pampabango, Apo. na parang sabihin mo sa publiko na mabuti kang ama. Di po, Tito Boy. Ito po para po sa record, kahit kailan, wala po akong interview, Tito Boy, kahit po sa inyo, na sinabi ko po na ako po ang nag-aalaga sa mga anak ko, Tito Boy. Kasi po malaking respeto po sa mga magulang niya na tumayo, no, na imbis kami nag-aalaga, naiintindihan ng sitwasyon namin, naiintindihan ng sitwasyon ko na hindi ko kayang mag-alaga din ng bantay kasi meron po akong trabaho. Minsan umuwi na ako madaling araw or minsan 2 days, 3 days hindi pa ako nakakauwi ng bahay. So malaking fact po sa akin, Tito Boy, ang pasasalamat ko sa magulang niya. So una po, hindi ko po tinitake yung credit na ako po yung nag-aalaga, which is makikita po sa mga vlog ko, Tito Boy, na dumadalaw pa po ako doon sa mismong bahay po nila para po makasama ko yung anak ko. Para po, meron po kaming bonding ng mga anak ko. Okay. Itutuloy natin yan. Pero doon sa interview ni Angeline, sinabi niya, kaya siya nagsalita, isa sa mga dahilan yata ito ay nababas siya dahil pinapalabas mo raw kasi, yun nga, yung nasa poder mo, ang 2 anak, Yes, kaya siya ang nagmumukhang masama Yes. sa sambayanan. Sabi pa niya, noon pa raw niya ito nirereklamo sa'yo. Apo. Pero hindi mo siya ipinagtatanggol. Tito Boy, ito po, totoo po ito. Imposible pong hindi ko po siya ipagtanggol. Tito Boy, ito lang po for the record lang din po, hindi ko po makokontrol yung mga bashers. Lalo na po sa social media. Hindi naman po yan parang rekta pumapasok sa notification ko na meron nang babash kay Angeline. Which is, Tito Boy, for the record din po, pinagtanggol ko po siya. Tinulungan pa po ako ni Jelay noon. Nagtulong po kami ni Jelay na parang, nag-chat po siya, which is gumawa po siya ng GC. Na matagal niya na nga po sinasabi na, "Oy, Buboy, binabash na ako, Buboy." So lagi ko po muna siyang pinapakalma, pinapaunawa ko po muna sa kanya na, alam mo yung mga ganyang bagay, mga negative comments na yan, huwag mo masyadong iintindihin. Kasi kapag iintindihin mo yan, mas lalo ka masisira. I mean, yung pag-iisip mo, kakalabanin yan. Pero sige, gagawin ko ito, total nakita ko naman. Di ko po alam, di ko na po kasi makakita po yung mga ibang post po namin, pero may iba po akong screenshot at sinend naman po sa akin na pinagtanggol ko po siya. Pinaunawa ko po sa mga tao na sana yung mga pambabash nila, hindi lahat ng tao kayang tanggapin yon. Like meron, katulad ni Angeline, na hindi kaya yung mga ganong bagay. Okay. Sa madaling salita, hindi totoo na hindi mo siya Hindi po pinagtatanggol. totoo na hindi ko po siya pinagtatanggol. Okay. Diretsang tanong. Yes po. Bakit hindi ikaw ang nag-aalaga sa iyong mga anak? Bakit nasa poder ng parents, ng foster parents ni Angeline ang mga bata? Simula po naghiwalay kami, Tito Boy, napagkasunduan po namin at alam ko din naman po sa batas na kapag ang mga bata po ay, pag ang mga bata daw po talaga, pag mga ganung bata pa, dapat nasa poder po ng nanay, which is, hindi ko na po sinabi sa akin na lang yung mga bata, hindi naman po ako Bakit hindi, Boboy? Kasi Tito Boy, unang-una po sa lahat, sabi niya po kasi, parang ayaw niya po kasi yung environment po namin, which is nga po, Ayaw ni Angeline. Opo, Okay. sa environment namin. Kasi nga po, yung side ko nga daw po is puro nga daw po mga alcoholic. Okay, babalikan ko lamang yon. Yes, Dahil sa ayaw ni Angeline, ang environment ninyo, nag-desisyon kayo pareho? Was that a Yes mutual po, decision? sinabi ko po, sige, kung yan ang gusto mo, at total naman din, okay naman sa bahay ninyo, at willing naman din yung parents mo na alagaan yung mga anak natin. Ayon sa interview ni Angeline, sabi niya, nalaman niya na meron kang bagong girlfriend. Dahil sabi ng inyong anak, and I would assume na si Vlance yun, Yes po. na nakita ng bata, na kayong dalawa ni Isay ay naghahalikan sa kama. You're aware of this? Yes What po, is your nakita side ko. of the story? Actually, nakita ko po lahat, binasa ko po ng maigi Okay. yung parang yung testament niya po sa akin. Tuboy, napakalabo naman po. Napakalabo ko pong gawin. Well, totoo po na malambing po ako. Okay? Lalo, buntis po kasi si Isay nun. So, noong mga time po na yon, hinahalikan ko po talaga si Isay, pero hindi po sa mismong lips. Na-love ko po itong babae na to. Pinapakita ko sa anak ko na, this is my girlfriend and I love him. Magkakaroon ka ng bagong kapatid sa kanya. Sinawak-hawakan ni Blance yung tiyan.
Kinikiss ko po, Tito Boy, for Pero the hindi record. yung kiss na intimate. Oh, hindi intimate, to boy. Hindi ko po gagawin yun, to boy. Pero Napakamalabo. naniniwala ka ba doon sa kwento ni Angeline na si Vlance mismo ang nagsabi sa kanya? Pwede po. Pero depende po kasi yun, Tito Boy, sa makikinig. Kung sinabi po sa akin ni Vlance yun, siguro dapat intindihin ko muna kung anong klase, kung paano ang nangyari, Tito Boy. Kasi kung i-judge mo kaagad ako, Tito Boy, baka yun agad ang nasa isip mo. Okay. So, Parang ganun po yung what sa you're akin. trying to say is there is a possibility na ang iyong anak ang nagsabi sa kanyang ina na meron kang bagong girlfriend. O baka po kasi sinabi ng anak ko na, I saw Papa kissing Ate Isay. Pero hindi naman po pwedeng sabihin, or hindi naman, for sure, hindi sasabihin ng anak ko na Papa and Ate Isay, I saw them kissing on the lips. And I saw awkward. Hindi po. Kasi po, never ko pong gagawin yun. May tamang oras po doon, Tito Boy. Hindi po sa harap ng mga bata. At conscious ka doon. At conscious po ako doon, Tito Boy. Okay. Napaka-conscious. Lalo po, meron akong anak na babae. Kasi, syempre, gusto ko pong maging magandang modelo rin po para sa mga anak ko, Tito Boy. Okay. Buboy, balik lang ako ng konti. Go lang po. Kasi ano bang klaseng relasyon meron kayo? Nagpapakialaman ba kayo? Kailangan sabihin ni Angeline, sabihin mo na may bago kang girlfriend, may bago siyang boyfriend. Ano ba yung dynamics, ika nga, ng inyong relasyon? Because I'm wondering why this has become an issue. Bago ako pumunta doon sa sustento, kasi Yes gusto po. kong maintindihan, kasi magkahiwalay na kayo, kung hanggang saan pa rin ang sakop ng inyong relasyon. Ito, Tito Boy, gusto ko lang po, parang sa akin, nakakalungkot mang sabihin, gusto ko rin sana, parang irespeto niya rin sana kung ano ako. Kasi siya, Tito Boy, I promise, I swear to God, nire-respeto ko po siya eh. Simula nga nung po nagkaanak rin siya sa bago niya, hindi naman po ako nagsalita, Tito Boy eh. Sandali. Nagkaanak si Angeline Yes po, Tito Boy. sa bago niya. So, ibig Yes po. sabihin... Bago po ako. Sandali, this is new to me. Yes po. Ibig sabihin, nagkaroon din si Angeline Yes ng po. relasyon Yes po. bago ikaw, nagkaroon din siya ng anak? Opo. Pakiklaro yun. Bago po ako nagkaanak na rin po siya, Tito Boy. Oh, okay. Opo, doon po sa Amerika. Hindi po ako nagalit. Pero sinabi niya sa'yo. Actually, ako po yung nag-reach out muna na sino to. Gumanon po muna ako. Sino ito dahil nakita mo Nakita ko siya sa isang story account niya. Okay. So nakita ko yun. So sabi ko, Yun sino? lang ang dahilan kung bakit nagtanong ka. Pero hindi ka Opo. nagselos, hindi ka nagalit, Wala po. Kasi syempre, hindi ka nang usisa na Hindi para po. bagang nagagalit ka sa hindi kanya. po, hindi po. Hindi po ko okay. para pakilaman ko po yung buhay niya. Mini-make sure ko lang po. Kasi para alam ko din po, pag nagtanong sa akin yung anak ko, alam ko din po kung ano sasabihin. Hindi po yung parang, talaga? Bago sa akin yun. I didn't know Okay, that. bago ito sa akin. Yes, Kasi binasa ko rin lahat yung kwento, Yes, po. yung mga interviews, Yes, po. yung mga posts. I want to understand kung bakit napakalaking issue itong pagdating sa buhay mo ni Isay. Lalo na ngayon, medyo hindi ko naiintindihan. Kasi sabi ko, ano ba talaga ang relasyon ninyong dalawa? May selos pa ba ito? Ngayon, dadalhin ko ang diskusyon doon sa sustento. Yes, po. Kasi ang sabi, ang aligasyon Yes, po. ni Angeline, yung may kinalaman sa sustento, Yes. totoo bang nabawasan ang sustento mula noong magkaanak ka? May mga buwan na hindi ka nakakapag-abot ng sustento, na apektuhan ba dahil meron ka ng bagong responsibilidad? Bago po mabawasan ito, Boy, gusto ko lang po linawin Okay. muna. Bago po muna mabawasan itong sustento ko, so, nagbibigay po ako, Tito Boy, ng 60K. Again, I'm sorry? Nagbibigay po ako ng 60K. Ang nababasa namin ay 25,000. Ito na po yung nagbago na. okay. Nagbago na po kasi. So, ang sustento mo noong simula Oh, ay 60K. 60,000 pesos. And then, 10 and 25. At aminado ako, Tito Boy, na 30-30 ang bigay mo. sa isang buwan po, if I'm not wrong, 120. Okay. Sa So, buong ibig buo po. sabihin, noong nagsusustento ka sa umpisa, 60,000 Opo. a gist. I mean, Yes po. every 10th. Opo. And then another 60,000 Sa 25. 25th. Okay, so 120,000 isang buwan. Yes po. What happened? Ito yan, Tito Boy. Hindi po ako perfect dyan sa pagbibigay talaga ng sustento. Kasi po, bilang isang artista, hindi naman po ako palagi merong regular. Alam din po ng mga ibang katrabaho ko. Sandali lang, Buboy, bago Wala natin po. pagpatuloy. Itong amount na ito, itong 60-60, itong 120,000 a month, agreement nyo ito? Wala po. Wala Wala po itong legal. Kumbaga, ito po yung napag-usapan namin. Napag-usapan nyo Oo. lamang ito Opo. ni Yung po yung gusto ni Angeline. Angeline. Yun ang gusto ni Angeline. Yun po yung gusto ni At Angeline. ibinigay mo ito dahil kaya mo. Opo.
Kinakaya po, Tito Boy. Kinakaya. Kinakaya Okay. ko. Kasi sabi ko nga, Tito Boy, sa sahod ko, hindi naman po ako nakakaipon ng ganon. Kasi like, sumahod po ako ng 70. 60 po maibibigay ko. Or minsan po, sumahod po ako ng 30, Tito Boy. Pinapangutang ko po yun, Tito Boy. Para mabuo ko po yung 60 na yun. 60. Minsan, Tito Boy, nagkukulang po talaga ako. Kasi minsan talo po talaga sa trabaho. Nabibigay ko lang po talaga. Sabi ko, ma'am, pagpasensyahan nyo na po ang naipon ko lang po talaga ngayon. Ma'am ni Angeline. Opo, ma'am ni Okay. Angeline. Ma'am, pasensya na po ang naipon ko lang po talaga ngayon. Ay, 45. So, doon po nag-range 45, 60. Okay. Ganun Buboy, para klaro muli sa aming mga nagbabasa at Yes para sa mga taong interesado dito sa kasong ito, gaano katagal na nagbibigay ka ng ganitong klaseng sustento? Simula po naghiwalay kami, Tuboy. Hanggang Bago po kami pumunta ng Vauci. mga kailan yon? Last year po ito. Last year, 2024. Opo. Matagal, basta 8 matagal years. na po. So mula nung naghiwalay kayo hanggang 2024, Opo. yun yung goal, Goal ko na po. maibigay. Opo. At tinatanggap mo na hindi laging nakukumpleto Opo. mo yung 120,000. At for the record din po, Tito Boy, dumaan po tayo sa pandemic din po, di ba po? Okay. Yung ipon ko na lang din po, parang pinagkakasya ko lang din po yung mga ipon ko na maibigay din po sa mga anak ko. Okay, nag-mention ka kasi ng Vauci. Yes Paano kayo napunta doon? Kasi may connection ito doon yata sa sustento. Opo. Nangyari po ito, Tuboy, na medyo nag-aalangan na po ako dun sa sustento. Nag-aalangan, Opo, parang dahil nga po wala pong trabaho. nag-aalangan ka dahil hindi mo kaya na. Hindi ko na po kaya na yung 60K na monthly or 120K. Hindi mo monthly. kaya dahil pandemic. Walang dumaan po trabaho. yung pandemic, wala rin pong trabaho, plus lumalaylay rin po yung show namin. Dati po kasi, nung nagtahanan pa po kami, ano po, talagang 10, 25, nakakapagbigay bago pa nga po mag-10, hinibigay ko po. Tahanang talaga. pinakamasaya. Masaya, opo. The lunchtime show. Yes po. Okay. Hanggang sa, boom, hindi po namin Buboy, inaasahan. naririnig kita, pero wala pa si Isay sa buhay mo nito. Ano pa po kami nito? Dating na po kami ni Isay. Itong Sa 2020. tahanang pinakamasaya. No, but itong 2024. Opo. Wala pang baby. Wala pa po. Okay. So, naramdaman mo na parang hindi mo kinakaya dahil nabawasan ng trabaho, dahil nagpandemya, Opo. pero hindi dahil sa meron kang bagong anak. Hindi po. Hindi po Hindi yun, dahil sa meron kang girlfriend. Hindi po yun, Tito Boy. Okay. Ako po, Tito Boy, hanggat kaya ko po sasabihin ko po na kakayanin ko. Gagawan ko po ng paraan yun. Kung ano po yung binitawan ko sa kanilang salita, pilit ko pong gagawin yun. Gagawin ko po yun para rin po sa kabubuti ng anak ko. Which is, dumating nga po tayo sa time na parang wala na. Siyempre, sila mama, tumatanda na din. Kailangan ko silang mas suportahan din. Kailangan ko pong mas tignan or kailangan ko po i-manage mas mabuti yung pera ko. Okay. Paano kayo napunta sa Vauci? Which is, pinatawag nga po ako sa Vauci ng parents niya. Hindi ko po alam kung sino po nagpatawag eh. Si Angeline ba o yung parents niya? Basta may nagreklamo? Basta may nagreklamo. Okay. Pumunta sa bahay namin. Sabi ko, sige po, pupuntahan ko to. Hanggang sa, nag-meet po kami kinabukasan sa Vauci, dyan po sa Quezon City. Maraming salamat po sa inyo. Na sinabi ko po sa kanila, yung katotohanan, kung ano po talaga ang kaya ko bilang isang ama. Napag-usapan nga po namin doon, inamin ko sa kanila kung magkano po yung kinikita ko bilang isang artista at ano po yung regular ko na trabaho. Kasi hindi naman po ako pwede, Tito Boy, na umasa lang sa racket ko. Kasi nga, minsan, hindi naman po nakafix ang rate ng isang artista. Sandali, doon sa Vauci, Yes, may po. dala ka bang mga ebidensya? May napakita ka bang mga ebidensya Yes, po. Yes, doon po. sa kung magkano ang kinikita mo? Yes po, meron po ako sinabi. Because that's a formal investigation. Yes po. Sinabi ko po na ito po yung kaya ko po talaga. Ito po yung regular show ko. Sino ang kaharap mo nung nag-uusap nasa ka ng Vauci? Yung Vauci po. Nobody was present from Di ba? Angeline Meron side? po, yung parents niya po. Okay. Yung Alright. mom and So, dad niya po. magkaharap kayo nila, mom Opo, at magkaharap dad? po Alright. kami. Magkaharap po kami. I mean, sinabi ko po sa kanila, sabi ko po, ma'am, naghingi po ako ng pasensya talaga, Tuboy. Naghingi ako ng pasensya. At nagpasalamat din ako kasi syempre, dinaan po nila din sa legal. Para rin po, masabi ko rin po doon sa legal kung ano po talaga yung pinakaya ko. Kasi ayoko rin po talaga magsinungaling, Tuboy. Ano ang inyong napagkasunduan? Sinabi ko po na ito po yung kaya ko. Sige, boy, sabi sa akin, boy, ano ang labag sa, hindi labag, ano yung parang hindi labag sa kalooban mo ang ibibigay mong sustento para sa mga anak mo na talaga mapaninindigan mo.
So, Sino ang nagtatanong na ito? Ang ito vouchy? po, yung legal po. Okay. So sinabi ko po, ma'am, kung ito po yung sahod ko po sa isang show, ito rin po yung sahod ko sa isang show, ayoko rin po mag-isip na si Angeline kasi wala naman po akong hinihingi na dun sa nanay. Wala po akong nire-request dun sa nanay. Kung ano po yung kaya ko po, ma'am, ako na po bahala sa eskwelahan ng mga anak ko. Kasi gusto ko po makapagtapos talaga yung ng pag-aaral yung mga anak ko. Kaya po, binabayaran ko po yung isang buong taon po ng anak ko. Dalawa po sila, Tito Boy. So magkano ang kinalabasan? Which is 25 po. 25,000 Yes po. 25,000. ang pinagkasunduan Plus, ninyo plus expenses po ng mga bata. Kung meron po silang mga school bus or minsan meron po silang mga expenses sa school. Ako rin po yun. tuition fees, lahat ng gastos sa Yes eskwelahan. po, yes po. Okay. May mga ano rin po, may mga times rin po na nagbabayad din po si ma'am, yung ma'am niya po. Okay. Na kasi minsan, nagsasabi nga po ako sa kanya, to, ma'am, pasensya na po, hindi pa po, inabot pa po kami ng cut-off. Baka po, sana next month na mabigay na po yung sahod para po maibayad ko po sa inyo. Yung mga ganung bagay po, yung pinapasalamatan ko po kasi meron po akong katuwang, which is nga po yung parents niya, at papasalamat po ako dun. Yung mga ganung bagay So po. maayos. Maayos po. Ang pag-uusap Tuboy. ninyo Nagkukulang man po sa ako. vouchy. Opo, nagkukulang man po ako. 25,000, pati yung mga expenses sa Plus tuition school, fee po. tuition fee, Yes po. school bus, Yes po. pagkain, may allowance ba? Yes po, andun na po yun. Plus po, meron pong sinasabi na parang tuwing kailan ko daw madadalaw yung mga anak ko. Yun po yung sabi ng legal. Bahagi yun ng pag-uusap. Opo, bahagi po yun ng Ano pag-uusap. ang kasagutan mo doon? Sinabi ko po, sa trabaho ko po kasi, minsan, Monday to Saturday, may mga trabaho yan. Pinimake sure ko, kahit po, alam din po ng Sparkle din po ito na sinasabi ko, pag Sunday is my family day po talaga. Talagang sinusulit ko po yung oras na yan, yung Sunday na yan, para sa mga anak ko. Which is, yun po yung sinabi ko doon sa vouchy na ang kaya ko pong ibigay talaga na oras para sa mga anak ko is yung Sunday. Yan po yung parang pinakamaluwag ko na buong araw. Na hindi nga po minsan buong araw kasi minsan may kasunduan din po doon sa parents niya o kay Angeline na iuwi ko dapat yung mga bata ng 8 kasi syempre may pasok po kinabukasan at okay lang naman po sa akin yun. Kaya po minsan, gumagawa po ako ng paraan, Tito Boy, na kahit may trabaho po ako, pumupunta po ako sa school. Minsan po, galing po ako ng taping, rerekta na po ako sa bahay nila para naman po sunduin yung mga anak ko sa eskwelahan. Kahit hindi linggo? Kahit hindi po linggo, which is pinapaalam ko po yun, sinasabi ko po kanila, ma'am na ma'am, baka po pwede ako na po yung magatid sundo sa mga bata, mag-aantay na ako sa school, tapos ihatid ko na po sila papunta So, sa ibig bahay. sabihin, may mga pagkakataon na kahit hindi man linggo, ay gumagawa ka ng paraan para Yes makita mo po. lamang mga anak Yes mo. po, Tuboy, kasi- Pero pumalya ka ba sa mga linggo? Natupad mo ba yung pangako na may once a week ka sa mga bata? Opo, ginagawa ko po yung minsan nga lang po, wala sila, may lakad sila o pupunta sila somewhere else. Okay lang po sa akin. Pero sinasabi ko lang din po, sige po, next time na lang po. Kasi pumapayag din naman po sila na madalo ko po yung bata anytime. Kumbaga nandun na po sa usapan naming legal na pwede ko madalaw yung bata ng Sunday. Sa iyong pag-uusap sa iyong mga anak, Yes po. meron bang pagkakataon na naghahanap ang mga bata ng mas mahabang oras na kasama ka? Opo, Tuboy, nararamdaman ko po yun. Nararamdaman ko lalo na po sa mga yakap ng mga anak ko. Nararamdaman ko yun, Tuboy, na pag, Papa, I miss you. Papa, I want to be with you. Pero sabi, Tito Boy, sinasabi ko yun na, sinasabi ko sa mga anak ko, I'm so sorry. Hindi kaya ni Papa talaga minsan 100% yung oras sa inyo kasi Papa needs to work. Oh, how can I buy your milk? Sinasabi ko, how can I buy your milk? How can I buy your whatever you want if Papa don't work? Papa wants that too. Papa wants that to be with you always. Alam ko po, sarili ko po yun. Na kung pwede lang, araw-araw, kasama ko po yung mga anak ko. Pwede po ito. Pwede po yun, Tuboy. Ayoko umiyak kasi gusto kong maklaro kasi ito. Kasi pag umiyak ako, sorry po. Go po, Tuboy. Okay lang. Sinasabi mo, if you have it your way, gusto mo araw-araw kasama yung mga anak mo. Opo, kasi Diyos ko, sila nangalap po yung lakas ko, sila nangalap po yung nagpapatibay sa akin. Sila po yung tinitignan ko, Tuboy, na minsan sa trabaho namin nakakapagod. Pero pag tinitignan ko sila, pag tinitignan ko yung mga contents ko, nakikita ko yung mga tawa ng anak ko, nakikita ko yung halik ng anak ko. It touched my heart. Yun po yung pakiramdam ko, Tuboy, parang kasama ko sila doon sa trabaho na yun. Kaya,
Dalawang issues ang pinag-uusapan natin dito, sustento at saka oras. You addressed both of them. Buboy, mapangahas na tanong. Yes po. Kulang sa oras, nahihirapan minsan tayo sa pera. Yes po. Ang tanong ng iba siguro ngayon na nagmamasid sa ating pag-uusap, bakit nagkaanak ka pa ng isa? Bakit nagka-baby ka pa? Ang mahirap na nga ang buhay in the context of time and money. Yes po. Thank you po, Dan. Actually, Tuboy, ang hirap po din po talaga sagutin yan. Pero isa lang po siguro ang pinakaalam ko. Nagmahalan po kami ni Isay. Pagmamahalan namin na yon, parang sinabi namin sa isa't isa na parang kakayanin natin lahat. At nandiyan ka, inaalagaan mo ko, alagaan kita, mahal mo yung mga anak ko. Ano man ang mangyari sa ating dalawa. Andyan ng Panginoon, gagabayan tayo, magdasalan tayo palagi. Actually, hindi siya problema eh. Yung nagkaanak kami ni Isa, hindi po siya problema. Hindi rin po problema yung pera kasi kaya po yung pagtrabuhuan dito, boy. Kaya Okay. po yan. Ulitin ko lang. Dahil sa may bago kang baby, dahil sa may bago kang girlfriend, hindi nangangahulugan na nabawasan ang sustento, na nabawasan ang oras mo Yes, sa iyong mga anak kay Angeline. Yes po. Tama ba? Tama po. Okay. Punta tayo sa isa pang issue, Buboy. Sinaktan mo ba si Angeline? Pinagbuhatan mo ba ng kamay si Angeline? Lalo na yung kwento nung siya'y buntis na alam kong nabasa at napanood mo. Tito Boy, pananakal, panununtok, di ko kayang gawin yun. Hindi ko po magagawa sa kanya yun. Nagpapadede siya ng anak namin. Nakikita ko yun, sasakalin ko po siya, Tuboy. Or meron pa po siya, nabasa ko na tinutukan ko daw po siya ng kutsilyo. Sa pagtutok ng kutsilyo, pananakit. Nakita ko yung mga pasa sa screenshot. Ang hirap nito, Tito Boy, na parang sabihin in public sa problema kasi hindi po talaga galing sa akin, Tito Boy. Hindi ko maisabi ito sa public, alang-alang lang din po sa mga anak ko. Which is, alam ko na alam din ni Angeline kung ano yung pinagdadaanan niya. At alam niya kung saan galing talaga yung pasa na yon. At hindi po galing sa akin yun. Ni kahit kailan, hindi pumasok sa isipan ko po na ilagay ang aking mga kamay sa kanya. Or saktan siya, hindi ko po gagawin yun. Napakalabo. Mahal na mahal ko po yung mga anak ko. At may respeto ko sa kanya. Minahal ko po siya. Hindi ko po gagawin sa kanya yun. Ni kailan, Ni kailan. noong kayo'y magkasama pa ni Angeline, Yes po. hindi mo pinagbuhatan ng kamay si Hindi Angeline? ko po siya pinagbuhatan Hindi ng kamay. totoo na sinakal mo Hindi siya totoo. habang siya nagpapadede sa baby? Wala kang kinalaman doon sa mga pasa na sinasabi niya? Yes po. Wala po akong kinalaman. Hindi ko na lang po talaga masabi in public. Which is, meron nga po siyang mga messages doon na nagsasabi siya, nangingi siya ng tulong sa kapatid niya. Which is... You're talking about the screenshot? Yes po. Which is, Tito Boy, yung nangyari na sa aming dalawa lang po. Kami lang po dalawa talaga nakakaalam na hindi ko na po pwedeng sabihin in public kung ano po yung pinakarason. Sandali, hindi ko maintindihan. Ang sinasabi mo, you acknowledge na merong mga pasa Apo. si Angeline. Apo. Pero sinasabi mo, hindi ikaw Ang may gawa. ang may gawa doon sa Apo. mga pasa. Hindi po. Hindi po ako, Tito Boy. Pero ang dahilan kung bakit siya nagkapasa Ay, ay hindi. hindi mo pwedeng Hindi ko ibahagi na po. sa amin. Opo. Kasi, para na lang po sa mga bata talaga, Tito Boy. Kumbaga gusto ko po, pag pinanood po nila to, kung gusto nila mag-question sa nanay nila, di mas okay. At least, family ang nag-uusap. Okay. Yun po yung... Buboy, do you have a temper? Do you have problems? Do you have anger problems? Masama ka ba talagang magalit? At pag nalalasing ka raw, nagiging violent ka? Tito Boy, hindi po ako masamang magalit. Pag ako po, ito totoo niyan, Tito Boy. Pag ako po nagagalit, mas pinipili ko po talaga umiwas. Lalayo po ako, magpahangin. 15 minutes, 1 hour, para ikalma. Kasi unang-una sa lahat, Tito Boy, ayoko po talaga nagsasalita ng galit. Or kahit nga po sobrang saya. Gusto ko po yung nasa neutral. So kapag nagagalit po ako, Tito Boy, mas pinipili ko po na kumalma. Kasi hindi po ako yun eh. So Okay. kapag merong anger management, feeling ko naman po hindi. Kasi
mas pinipili ko po itong kontrolin. Kasi alam kong kaya ko siyang gawin. Mas pinipili ko pong kontrolin ang aking galit at mas intindihin ka. So, bago pa man ang kontrobersiyang ito, pag nagagalit ka, hindi ka yung tipong nagbabasag, hindi ka yung tipong nambabato. Tito Boy, pag ako po sagad na sagad, pag unwari po talaga, galit na, hindi po ako mananakit. Dinadaan ko po ito sa gamit. Like, minsan, magaganon ko po yung pintuan, magaganon, para ma-express ko po talaga yung galit ko, tsaka po ako lalayo. Okay. Ayoko po kasing lumalala yung away, Okay. Tito Boy. Buboy, puntahan natin yung incident sa Baguio. Yes po. Itong salaysay ni Angeline na nagkaroon ng food poisoning. Yes po. What is your version of the story? Sa pagkakaalala ko po kasi, Tito Boy, pumunta kami doon para mag-relax. Kasi nga, bago manganak man lang sana si Angeline, para kahit papaano, alam mo po, makalanghap po siya ng sariwang hangin. Which is, may masamang nangyari, na food poison nga po siya. Biyahe po kasi yun, Tito Boy. Di na po siya malinaw sa akin, pero kung ito po yung parang nakikita ko po, yung sa pagkakaalala ko, nagtatanong po ako palagi sa kanya, kamusta ka? Anong nararamdaman mo ngayon? Ano gusto mo? Ospital? O kaya? Ano ba? Nagtatanong po ako lagi, Tito Boy. Pero yung ganun pong reaction niya, kung ano po yung pagbintang niya sa akin, hindi naman po ganun, Tito Boy. Because I got the impression bilang nagbabasa doon sa kwento, okay, Yes, nanonood doon sa interview, ay parang ayaw mong tanggapin na meron siyang Hindi po. may nangyaring food Tito Boy, poisoning. Ako po, caring po akong tao, Tito Boy. Alam ko po sarili ko po yun. Alam ko po kapag hindi nararamdaman mo, mas natataranta ako. Siguro po, baka po sa kanya, sa part po na yan, eh, hindi niya rin alam kung ano yung reaction ko noon. Baka hindi niya alam, natataranta ako. Pero hindi ko po sabihin sa kanya na parang nag-iinarte ka. Alam ko po na nagbubuntis po siya eh. Alam ko po na anak ko yung dinadalang tao niya, sasabihin ko po sa kanya, Tito Boy, hindi ko po sabihin. So categorically, sinasabi mong hindi mo nasabihan si Angelina, arte lang yan, wala yan. Tito Boy. Bagkos, Tito Boy, pinipilit ko pa siya na sabihin niya sa akin kung ano yung gusto niya talaga. Kung anong pinakagusto mong gawin. Okay. Gusto mo, magpa-check up na tayo ngayon na. Kahit nga wala pa masyadong, at wala pa ako masyadong pera pa po ng Tito Boy. Sabi ko nga, willing akong ipangutang yan. Ipapangutang ko yan, kahit ano man yan. Gagawin natin para safe ka. Okay. Punta tayo yung pagbangga, yung pagbunggo ng kotse. Yes po. Ano ba ang kwento doon? What is your version? Thank you po dyan, Tito Boy. Gusto ko rin po talaga malinawan din po yan, Tito Boy. Kasi sa mga salitang nababago, malaking impact po kasi. Which is, ganito po yan. Bago po kasi yung... Kasi ang lumabas, ang Binangga naaalala ko daw. Binangga mo Binangga. dahil kayo'y nag-aaway. Nag-aaway. Okay. Opo. Which is mali po. Sinabi ko po doon, sa word ko po ay, baka mabangga tayo dahil nag-aaway tayo. Yun po yung sinabi ko. Which is po, Tito Boy, bago po kasi mangyari po yung birthday po ni Blance, nag-taping po muna ako. Napaka po ako, Tito Boy, mga, ano na po, alas 10 na po ito ng tanghali, rumekta na po ako. Rumekta na po ako ng party. At for the record po, dahil po sa kaantukan ko, 2 beses po talaga ako nakatulog nun. 2 beses? Nakatulog sa pagdadrive. Habang nagmamaneho? Opo, una, pag uwi ko po, ay pag punta ko doon sa party, nakatulog po ako sa Commonwealth. Hindi naman po bundol. Nauntog ko lang po yung kotse, which is na okay naman po. Thank God, wala naman po nangyari. At mabait naman po yung nakausap ko. Naintindihan niya rin niya na halatang puyat nga daw ako. So sabi niya, pahinga daw muna ako. Sabi ko, di, puta pa ako sa birthday, pasensya na po talaga, nagmamadali na din ako. Hanggang sa, tuboy, pagod na rin po talaga at puyat. Nag-asikaso rin po ng birthday ng anak ko. Umabot po ng gabi, Tito Boy. Nakahiga na po ako dun sa may billiards, yung table billiard. Ginising po ako ni Angeline, Tito Boy. Pagising niya po sa akin, meron pa daw kaming pupuntahan na isang friend, isama si Vlans. So nakipag-usap ako sa kanya noon, Tito Boy, sabi ko na parang hindi nga ata maganda kung pupunta pa tayo doon kasi wala na rin akong pahinga. Parang tapos na rin naman yung birthday. Mukhang kailangan na rin ng mga pagpahinga ni Plans. Uwi na tayo. Which is, ayoko rin po may nangyari nun, may nangyari po sa bagay na yun, which gusto ko po, ayoko na ng away, ayoko na gulo, sige, punta na lang tayo. Punta na lang tayo. Pumunta kami doon sa kaibigan niya. Hanggang po sa pauwi namin, Tito Boy, which is madaling araw na po ito. Pag uwi namin, Tito Boy, nag-drive po ako,
Tinatanong niya po, kamusta ka na? So medyo hindi na po maganda rin yung mood ko dahil po sa puyat na rin ako pagod. Sabi ko, ito, pagod ako, sabi ko. Sabi ko, sana sa mga ganong part, sana nirerespeto mo rin sana ako pagdating doon. Kasi, unang na sa lahat, kung hindi naman natin kailangan na pumunta doon sa kaibigan natin na iba, pwede naman natin ibang araw na yan, baka pwede. At kasama niyo? Kasama natin yung anak ko, anak si niyo? Blance, si Blance. Hindi pa natin inuwi yun, Angeline. Kumbaga, yung ganun po, gusto ko po sana na pag-uusapan kasi, di ba po dapat na pag-uusapan kapag medyo hindi naman po, pag hindi po, ano sa'yo, parang maganda at gusto mo, hindi ka komportable sa sitwasyon na ganun, gusto ko maliwanagan din po siya. Sa mga ganun, sa susunod, huwag na natin gagawin. Okay. Hanggang po sa nagtalo po kami, nag-away po kami ng Tito Boy. Sa sigawan, binaba ko po yung bintana ng Tito Boy, tapos sinabi ko, alam mo sa pag-aaway natin na to, baka mabangga pa tayo. Pag drive ko ng Tito Boy, eto na, umabot na naman po yung kaantok ko dahil sa pagod. Siguro last na po yun. Last na sigaw ko na siguro yun. Nakatulog ako, Tito Boy. Bang! Thank God po. Thank God dahil wala po nasaktan sa amin. Hindi, walang galos si Angeline, walang galos yung anak ko, wala rin po akong galos. Sinabi ko na, oh, kamusta ka? Kamusta ka na? Kamusta yung anak ko? Kamusta kayo? May galos ba? For the record, yung pagkabangga ko, hindi ko po yun sinadya. I swear to God, Tito Boy. Okay. Naririnig kita. Puntahan ko lang yung pati nanay at stepfather mo ay di umano'y sinaktan din siya. May ano talaga, Tito Boy, to be honest, medyo hindi po talaga maganda yung pag-uusap nila ni Mama at ni Angeline. Kaya ako po talaga yung pumapagitna sa kanila. Okay. Ay one time po na talagang Said, wala po akong trabaho, wala po akong pambayad nga ng renta. No choice po ako. Sabi ko na Angeline, kinausap ko sa Angeline, baka pwede, bumalik muna tayo kay Mama kasi medyo kapos talaga tayo. Wala pa tayong pang sarili. Which is, dati naman, di ba, kinaya naman natin kasi nung naging tayo naman, unang tira naman natin ay kay Mama naman talaga. Okay naman din si Mama. Usap na lang tayo kung anong pwede natin gawin, anong pwede mo pagtulungan, anong pwede maitulong sa atin. Hanggang sa, di ko na po alam yung nangyari nung araw po na yon, Tito Boy, kasi ako, lumabas po ko. Which is, sinabi naman po niya yon na lumabas po ko. Pagdating ko na lang po ay nag-aaway na po sila. Hanggang sa nakita ko po yung stepdad ko po, yung stepdad ko na parang na ganyan na po si Angeline. Which is ako, sabi ko nga po, ayoko nakikita na merong nasasaktan na babae. Ang ginawa ko po, nag-step up po ako sa kanya, Tito Boy. Kinalaban ko po yung stepdad ko na hindi mo pwedeng ilapat yung mga kamay mo kay Angeline. Hindi mo pwedeng saktan yan, dut-dutin. Wala kang karapatan hanggang sa nag-away kami, Tito Boy. Pinagtanggol ko po siya noon. Hanggang sa yung nanay ko din, sinabi niya parang, uy, awatin nyo silang dalawa. Which is, inawat nga po kami. Hanggang sa, di ko na po alam yun na, nagkagulo, nagkasagutan na rin po sila ni Angeline at saka si Mama. So sabi ko, sige, saglit lang, kalma. Rumble na, Tito Boy. Nagkagulo na talaga, hindi ko na alam yun nangyayari. Hanggang sa, isa na lang yung tumatak sa isipan ko, nung lumabas kami sa bahay nila Mama, which is malungkot sa part ko na yun, na nangyayari yung ganong bagay, sinabi ni Angeline na ipapakulong niya yung stepdad ko. Gusto niya magsampa ng kaso. Sabi ko, nakita ko naman kung gusto mo talaga, pwede mo namang gawin yan. Tapos biglang sinabi nung isa na parang, hindi, pati yung nanay mo. Sabi ko medyo na-hurt po ako at natakot po ako sa part. Sino ang nagsabi niya? Nabi po ni Angeline. Okay. Hindi, pati yung nanay mo kasi sinaktan niya rin ako, which is hindi ko naman po nakita na sinaktan siya ni Mama. Sabi ko, saglit lang. Paano yung mga pamangking ko? Nasa nanay ko. 3 yung pamangking ko, Angeline. Siguro kung bibigyan mo ng leksyon at naiintindihan kita, siguro si stepdad ko kasi siya naman talaga yung nanakit. At doon sa part ni Mama, baka kaya nating intindihin. Anong sabi ni Angeline? Sinabi niya, hindi. Papakulong natin yan. So nagbakawa ko sa kanya, Tito Boy.
Makawa ko na ayaw ko makita yung nanay ko na nandun sa rehas, tapos yung mga pamangking ko, walang mag-aalaga. Yung mga kapatid ko, paano iniisip ko pa yung mga kapatid ko? Nanay ko na lang po yung tumatayo para sa kanila. Pinagbigyan ka ni Angeline? Pinagbigyan po ako ni Angeline. Which is hindi na nga po, at salamat din sa kanya dahil kahit papaano, kumalma yung isipan niya. Which is, nag-step up nga po yung sa side niya, yung parents niya. Sinabi na parang, o sige, hihiwalay na namin kayo dyan. Bibigyan na namin kayo or pagbibigyan namin kayo pagkakataon na magrenta kayo dyan, kami magbabayad for 1 year. Ganun po. So, 1 taon po sila po nagbayad. No? At sobrang pasasalamat ko po talaga sa kanila na yun. Buboy, nung kayo pa ni Angeline, were you loyal? Tito Boy, aminin ko po, hindi po ako perfecto. May mga chat po ako paminsan-minsan. Pero hindi po ito natutuloy. Kasi mas pumapasok po sa isip ko na parang, ayoko magkamali. Ayoko magkamali kay Angeline. So, hindi ko po sure kung sa part po ba na yun ay naging part pa rin po ba siya ng cheating, which is, ako, tinatanggap ko siya sa sarili ko na, sige, baka part nga siya ng cheating at yun ang hinihingi ko ng pasensya. Pero hindi ka nagkaroon ng relasyon sa ibang babae Hindi po. habang kayo ni Angeline? Hindi po. You Hindi didn't po. have a sexual relationship Never. with anyone nung Never. kayo ni Angeline? Never, Tito Boy. Mas thank God po dahil binibigyan niya po lagi ako ng kaliwanagan ng kaisipan na kapag ginawa mo yan, merong balik yan. Merong mangyayaring hindi rin maganda para sa'yo. Buboy. Yun po yung kinakatakot ko. 17 si Angeline, 18 ka nung kayo'y naging kayo. When you look back, ngayon sa buhay mo, kasi nag-umpisa ang pag-uusap na ito sa katanungang, ano ba ang problema? Pag nililingon mo ito, may kinalaman ba yung pagiging sobrang bata nyo? Na magkasama kayo sa isang bubong, nagkaroon ng anak, I don't want to use a word, but kulang sa maturity. Yes po. Pag nire-reflect mo ang iyong buhay ngayon, may kinalaman ba ang sobrang bata kayo na Yes nagsama? po. Ngayon ko na lang din po siya nare-realize na parang yung nangyayari nga yung mga bagay na yun, bata pa rin po talaga kami. May mga bagay din talaga kami na akala din namin, tama. Pero kailangan din talaga namin ng guidance, Tito Boy, sa aming dalawa. At alam ko po yun na sana dati pa lang nag-guide na talaga din kami para mas makaya namin yung mga problema namin. Masolusyonan namin kaagad, hindi na pupunta sa away or hindi magandang pag-uusap. Kung meron na sana kaming guidance ng maganda. I would suspect, Buboy, dahil nga sa sobrang ingay, ang daming nangyari sa napakaikling panahon. I will give you a chance. Nandyan si Angeline at sigurado akong masisilip niya ito. Ano ang nais mong sabihin sa kanya? Actually, Tito Boy, di ko po talaga alam pa kung anong gusto kong sabihin eh. Kasi to be honest, ayoko naman maging hipokrito. Galit rin po ako. Naiinis. Pero mas pinipili ko na lang umunawa. So masabi ko na lang na... Pero galit ka? Opo. Opo, Tito Boy. Kaya lagi po ako nagpipray, Tito Boy, kasi ayoko po to eh. Okay. Ayoko po yung feeling na to. Sana, Tito Boy, mag-heal siya. Mag-heal siya para sa dalawa naming anak. Lalo na't meron din siyang bagong anak na bata pa din. At meron ka ring anak. At meron din akong anak. Sana mag-heal ka. At sana makahanap ka ng tao na or mga taong nakapaligid sa iyo na sana pinagpipray ko din na sana tama lahat ng taong nakapaligid sa iyo. At sana bigyan ka niya ng kaliwanagan, kaisipan at pagmamahal. Pagmamahal para di na po para sa akin. Pagmamahal para sa mga anak natin. Kasi from the start, okay naman tayo eh. Kaya naman pag-usapan. May mga times na blinak kita. Oo, blinak kita kasi
di ko na rin kaya yung mga masasakit na salita na tatanggap ko, which ayoko na pang i-explain, ayoko nang sabihin pa sa madla kung ano pa yon. Nasasaktan din ako, Tito Boy, Angeline. Nasasaktan din ako pag ganun. Kaya nangyayari yung mga bagay kung pasensya sa'yo kung minsan ayaw kitang kausap. Kasi gusto ko rin huminga. Sana magkaroon ka ng punong-puno ng pagmamahal. Punong-puno ng pagmamahal para sa'yo, para sa mga anak natin. Kasi pag pinanood to ng mga anak natin, nakakahiya. Anong sasabihin mo sa kanila? 10 years from now, 15 years from now, mapapanood ito ng mga anak ninyo. Ano ang nais sabihin mo sa iyong mga anak? Lance, George, Kyrie, sorry kasi kung alam nyo lang, ayaw din ni Papa nito. Ayaw din ni Papa yung ganitong nangyayari. Hindi gusto ni Papa to. Pero lagi ko sabihin sa inyo na mahal ko kayo. I'm so sorry kung nangyayari sa amin to. Pero sana pag napanood nyo na to, sana magaling na tayo. Sana magaling na kami ng mama mo. At di ko alam kung anong mangyayari. Pero mag-pray lang kayo. At nandito lagi si Papa para sa inyo, nakagabay sa inyo. At gagawin lahat ni Papa, kahit na nangyayari na to, Lance, George, Kyrie, lagi ko pa rin kayong papasayahin. Lagi ko pa rin kayong papangitiin. Kasi yan naman yung ginagawa ni Papa nyo. Ayoko yung magtatanong kayo sa akin, Papa, what's the problem? What's happening? Hindi, gusto ko, umiti kayo, enjoyin nyo yung pagkabata ninyo. Kasi yan yung memories na hindi nyo makakalimutan. At gusto ko, pag napanood nyo to, sinasabi ko sa inyo na minahal ko yung nanay ninyo. Minahal ko ang anak niya. At mahal na mahal ko kayo. At gusto ko rin maunawaan nyo na mahal ko rin si Isay. At magmahalan lang tayo. Yun lang. Magbabalik po ang Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama pa rin po natin Buboy Villar. Buboy, ano ang dasal mo sa Diyos para sa sarili mo, para sa pamilya mo, mga bata, para kay Isay, para kay Angeline? What is your prayer? Ito po lagi kong pinagdadasal dito, Boy. Lord, sana sa mga ganitong pagkakataon, alam ko po lagi kayo nandyan. Bigyan niyo po kaming kaliwanagan ng kaisipan, Lord God. Bigyan niyo kaming kaliwanagan para matuto palagi magmahal. Pinagdadasal ko rin po palagi si Angeline na bigyan niyo rin po siya ng pagmamahal para po sa kanyang sarili. Kasi alam ko rin naman po, mahal niya rin po yung mga anak niya. At pinagdadasal ko na sana gumaling na to. Pinagdadasal ko na sana po na magkaroon ng peace sa bawat isa. Para po sa family namin, para sa family niya, para po sa amin dalawa, at para po sa mga anak namin. Ayun. Ang dasal namin ay sana'y kaliwanagan din. Sana'y pagmamahal din. Sana'y maayos ang dapat maayos. God bless you. Thank you. Your children, Isay, Angeline, your parents, sana'y maging maayos ang lahat. Maraming salamat. Maraming salamat, Tito Boy. Maraming salamat po. Thank you po talaga. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso araw-araw. Be kind. Make your nanay, tatay proud. Say thank you. Gumawa tayo ng kahit isang bagay lamang sa isang araw and make this world a better place. Goodbye for now, and God bless. Bigyan mo na lang si Isay. Thank you.